Nagprotesta ang mga taga-media laban sa pagpatay sa mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre. Pero nang tangkain ni Press Secretary Serge Remonde na makisali, nabu at binato siya ng mga rallyista. Saksi si Steve Dailisa. Dito sa paano ng Menjola, nagsama-sama ang mga miyembro ng National Press Club, National Union of Journalists of the Philippines at Confederation of ASEAN Journalists matapos ang marcha mula sa Espanya. Sa mga dyaryong hugis tao nila inilarawan ang malagim na masakre sa Maguindanao kung saan 30 sa aming mga kasamang mamamahayag ang walang awang pinagpapatay. At bilang simbolo raw ng patuloy na pagkundena sa massacre, itim na laso ang isinabit nila sa mga barbed wire. Pinalipad din ang mga puting lobo para paalalahanan ng Malacanang na pabilisin ang pag-usad ng hustisya. Yan na nga po ang inakatakutan natin. Mukha hong pinalalamig lang itong sitwasyon na ito. I'll be sending a letter on behalf of the Confederation of ASEAN Journalists urging your government to take action against the perpetrators of the crime. Si Press Secretary Serge Remonde na dating taga-media gusto sana makiisa sa rally pero sa halip na i-welcome, ito ang sumalubong sa kanya. Nang tangkaing magsalita, biglang may nambato. Walang nagawa si Remonde kundi ang mag-flying kiss sa mga dating kasamahan. I sincerely went there to express my solidarity, the solidarity of President Gloria Macapagal Arroyo, and the solidarity of the government nitong isyong ito. We felt that we did the right thing, and kung yun naman ang ginawa ng iba, hindi ko naman nila lahat. Sa tingin ko naman, ilan lang naman ang gumawa ng ganon. So, ang mahalaga lang ay ginawa namin ang tama. Yung hindi gumawa ng tama, sila na ang mananagot sa kanilang konsensya at sa Diyos na may kapal. Humingi naman ng paumanhin si NPC President Benny Antipodes sa nangyari. Hindi pa masabi sa ngayon kung talagang mga taga-media nagpakita ng protesta sa pagdating ni Remonde. Bukod kasi sa mga mamamahayag, may mga miyembro rin ng ibang grupong nakiisa sa marcha. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Tataas ang presyo ng LPG simula ngayong hating gabi. 350 kada kilo o katumbas ng halos 40 piso kada tangke ang dagdag presyo ng LPGMA at Liquigas. 3 piso at 20 sentimo kada kilo naman ang dagdag presyo ng Shell. Paliwanag ng LPGMA, tumaas ang contract price ng LPG sa world market. Karaniwan na raw ang pagtaas ng presyo ng LPG tuwing sasapit ang Disyembre dahil sa dami ng demand mula sa ibang bansa. At sama-sama natin saksihan. 24 na araw bago magpasko. Night market sa DV, dinarayo na ng mga Christmas shopper. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi. 4 na araw na lang bago magpasko. Kaya naman ngayong gabi, libo-libong mamimili na ang nag-Christmas shopping sa Divisoria, Maynila. At live mula sa Divisoria, Maynila, saksi si Trisha Zafra. Trisha! Arnold, Vicky, sa bisperas ng pagsisimula ng buwan ng Pasko, tinatayang 20,000 mga mamimili ang dumagsang rito sa Tutuban Night Market sa Maynila. Di mahulugang karayom ang Tutuban Night Market sa dami ng mga mamimili ngayong gabi na nataon pang bigayan ng bonus ng iba. Nakatanggap na. May ilang galing pang probinsya tulad ng mag-asawang Madrilejos. Pabalik-balik na raw sila rito ilang beses na mula sa Pangpalay, Bulacan para unti-unti nang ibili ng pamasko ang mga inaanak. Para sa mga inaanak namin, mura lang kasi dito. Ito pa lang, mag-asawa kami na lang namimili. Sa halagang 10 piso, makakabili na ng pwedeng ipanregalo gaya ng mga purse at keychain na ito. Para sa mga mas may malaking budget, meron ding mas mamahalin na laruan, gaya ng mga sumasayaw na manika na ito na nagkakahalagang 280 pesos. 130 hanggang 170 naman ang mga battery-powered toy car. Ang damit ng bata, 300. Meron ding nagkakahalaga na mula 100 hanggang 350 pesos depende sa laki at disenyo. Pero kahit yung mga hindi pa nakakatanggap ng bonus, nagsimula na rin mag-Christmas shopping. Gaya ni Maria Salfe Lobo na naghahanap ng Christmas lights para sa kanilang bahay. Saka makakaya lang po namin. Opo, safe. Yung hindi basta-basta. Basta yung safe po.
Buong pagmamalaki naman ng tindero na kahit na mura ang Christmas lights nila, ligtas at may ICC mark ito. 150 pesos naman ang maliit na Christmas tree na may kasama ng ilaw at mga palamuti. Dapat nga lang daw maaga pa lang mamili na dahil magtataas pa raw ng presyo ito. Normally, nauubusan ng stocks yan kaya nangyayari, tumataas din yung presyo. At para mas mapabilis ang inyong pamimili, may payo ang pamunuan ng Tutuban Center. Mga tao, para mas mapadali yung pamimili nila, sana magkaroon sila ng list kung ano yung mga bibili nila. At the same time, syempre yung kilala ng Divisoria sa tawaran. So, pwede silang makipag-haggle kung magkano yung presyo na kayang ibigay ng mas affordable para sa budget nila. Arnold, Vicky, sa live nakuha natin dito sa Tutuban Mall, hating gabi na dagsa pa rin ang mga mamimili rito. Siniguro naman ng pamunuan nito na mahigpit ang seguridad na kanilang ipinatutupad at inaasahan nga na habang papalapit ang araw ng Pasko ay dadagsa pa ang mas maraming mga mamimili na mamimili gabi-gabi. Arnold, Vicky, paglilinaw rin ng Tutuban Center Management, hindi lang ngayong Pasko itong night market kundi all year round ito. At live mula rito sa Tutuban Mall sa Maynila, ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi. Samantala, umani ng parangal ang mga programa at personalidad ng GMA Network sa katatapos lamang na 23rd Star Awards for Television. Aking partner si Vicky Morales, ang kinanghal po na Best Female Newscaster. Muli po ako nagpapasalamat sa Philippine Movie Press Club sa napakatamis na pagkilalang ito at na ibinabahagi ko naman po sa aking saksi family. Salamat. Nasungkit din po ng Kapuso Network ang Best Children's Show para sa Archangel. Best Children's Show host, sina Pia Arcangel, si Ate Pia, Tony Pet Gaba at Crystal Reyes. Best Reality Program host naman si Paolo Bejones para sa Survivor. Ang Kapuso mo, Jessica Soho, tinanghal ang Best Magazine Show at si Jessica Soho po ang nag-uwi ng parangal bilang Best Magazine Show host. Best Documentary Program ang Eyewitness at sina Cara David, Jay Taruk, Sandra Aguinaldo at Howie Severino po ang itinanghal na Best Documentary Program hosts. Ang investigador ang nakakuha ng Best Public Service Program. Best Educational Program host si Bong Revilla para sa CAPS Amazing Stories. Best Celebrity Talk Show ang SIS, si Richard Gomez ang Best Game Show host para sa Family Feud. Best Gag Show ang Bubble Gang at si Rufa May Quinto ang nanalo bilang Best Comedy Actress. Best Comedy Show naman ang Full House. Nagwagi rin si Sunshine Dizon para sa kategoryang Best Single Performance by an Actress para sa Obra Presents. Sa QTV Channel 11 naman, nagwagi ang Balikbayan bilang Best Travel Show at Best Travel Show host si Drew Arellano. Best Reality Program ang Day Off at Best Lifestyle Show ang Events Incorporated, habang ang mga host nitong sina Tim Yap and Sam O ang itinanghal na Best Lifestyle Show hosts. Kasi tuwing nakakatanggap tayo ng ganito, syempre, kailangan pananagutan natin ito. So, at the same time, na-inspire din tayo because it gives us, a reason to keep on improving our craft. Congratulations again, partner. Susunod po, Eyewitness at yung mga pangyayaring tinutukan yung nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong tuluko lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.